Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Noong nakaraang linggo, narinig na natin ang kwento ng mga tao at boses sa likod ng mikropono mula kina DJ Sam at DJ Rico Pañero kung paano ba sila nagsimula at maging isang radio jock. I was the first DJ that they transferred from Yes FM to W Rock. And now, 2009, they launched W Rock as Easy Rock Network na hindi lang sa Manila but the entire Philippines. Then, yun na, from 2008 until now, I'm still with Easy Rock Manila. Pero strength ko pala ang voice. So sige, gamitin ko siya. Nag-audition ako sa Love Radio right after graduate. So yun, natanggap. Wow. Oo, tapos di naman sila nagsisi. Hanggang ngayon, dito ka pa rin. Ang naisip ko nun, alam mo yung series ng Sex and the City? Diba? Yes. Ano si Carrie, Miranda, si Samantha. So, yung apat na pangalan nila, nilista ko dun sa choices, napili ni Boss si Samantha. Ang tagal kong walang pangalan nun. 3 months ako nag-i-ere, wala akong Nameless? pangalan. Nameless talaga. Sabi, Chard, mamayang gabi, sabihin mo na Rico Pañero pangalan mo. Sabi ko, ano yun, sir? Lawyer, Pañero. Sabi ko, okay. Kaya nung nag-i-ere ako, akala nila, totoong lawyer ako. Ngayong linggo naman, ating nga alamin kung ano nga bang qualities ang fit para ma-achieve ang pagiging isang radio DJ dito pa rin sa Expert's Opinion. Ano naman yung sa pagiging DJ? Ano po ba yung mga requirements na skills na kailangan ma-acquire ng isang tao para masabi na required ako na maging isang DJ? Kailangan ba madaldal, mabilis ang isip? And of course, sa pagtawa. Paano niyo po ba nakukuha yung tamang pagtawa na makakakuha ng kilite? Di ba, no? Just yung tawa na yan. Nakakapagod, no? Tatawanin mo yung sarili mong joke. Di ba nakakainis? It's actually healthy to laugh at your own, bloopers on the air. Diba? Ako nga pa nabubulol ako, okay, let me do that. Take 2. Gumagano ako sa sarili ko to make it, fun and light. Hindi yung parang, conscious ka sa mali mo. You can always pick it up from somewhere. Diba? So, ang ginagawa talaga namin para we make sure na yung prepared yung program namin, tapos hindi kami masyado na-apektuhan sa mga personal issues namin sa buhay, diba? We really make sure na you get a good control of your emotions. Diba? Ako may time pa nga na tawag dito yung I remember there was a time nasa YesFM pa ako dito. I was so heartbroken. I think I was going through something. Tapos parang may dumating akong friend kasi parang dinalaw niya ako, supportahan niya ako dahil may pinagdadaanan ako. Pagkita ko pala sa kanya, umiyak na ako. Tapos sabi ko, best wait lang, adlib ako. Nawala yung luha. Nawala yung luha kaagad, diba? Talagang katulad ng sinasabi mo, there's the magic when you turn on the microphone, the show must go on. Correct. Kahit anong emosyon meron ka pa, kailangan yung normal mo yung e-ere. Tsaka imagine, audio lang kami. Wala kaming any picture, video. Visual. So kailangan, kapag talaga inon mo yung mic, dire-diretso ka kahit anong mangyari. Kasi kapag nag-silence ka, dead air na yun. Diba? Yun yung po yung iniiwasan. Yun yung iniiwasan. So isa sa requirement talaga sa pagiging isang DJ, kailangan handa mong i-sacrifice yung emotions mo. Yes, kailangan maganda yung ano bang tawag nila? Kung meron kang IQ, EQ. Dapat maganda EQ mo. Hindi pwedeng affected papadala ka. Hindi ka talaga makakapag-board. Kasi, the world is already chaotic. People don't want to listen to your problems. Diba? They want to have a good time. They want to be inspired. They want to feel uplifted. They want to laugh with you. Yeah, so entertain, diba? So, ang ganda-ganda ng music mo, pagkatapos, problemado yung job mo. Yeah, that's actually a good thing, when you have good EQ. Parang very healthy siya in this kind of profession that we do. And aside from that, like for our radio station for Easy Rock, kailangan may voice quality. Voice quality. Yung kailangan maganda talaga yung voice. Kasi medyo old school yung programming namin . So, we play a lot of 80s music. So, pag nakita namin yung in-audition namin na parang, very resonant yung voice niya. His or her voice has a potential to improve na talagang gaganda. Yun. Early on pala na-detect na namin yun. Tsaka kailangan you'd be fluent in English and Filipino. Tapos, you should be a people person, diba? Hindi pwedeng, ito introvert pero people person. Diba? So, I think you're not an introvert. I think you're an omnivert.
Kasi you enjoy the quiet and the loud, you know. Oh, yes. Both yun. So, kailangan ganun ka, tsaka, you must love music no matter what genre. Hindi pwedeng, I'm just more into hip-hop or pop. I Yun just lang love yung- rock. Hindi pwedeng may preference ka. Kasi ako, if you ask me, when I started in college, I love jazz music. Doon ako nagsimula magka-interest sa jazz music. So, medyo pang oldies, di ba? Tapos Apo. parang ang lalim, alam mo yun. So, hindi siya pang edad ko during that time. And then, nung nag-Love Radio, nag-Yes FM ako, uy, bakyang-bakya naman. Oo, ang di ba? tugtugan, di ba? Pang masa. Pero natutunan kong i-embrace yun. So, parang hindi dapat preference mo yung gusto mo lang. Kailangan magkaroon ka ng love for all type of music. Kasi hindi mo naman mapipili kung saan radio station ka papasok. Tama. Diba? So parang dapat flexible ka, open ka. Kung saan Yes. Saka team player ka dapat kasi you don't work on your own. You work with a team. Katulad ng sinabi niya, magre-reflect yun pag hindi kayo maayos. Oo, totoo. Diba? Yes. And sinasabi mo yon, attitude. Oo, ay nako, Diba? napaka-importante Isa pa ng yun. attitude. Attitude is everything. Alam mo, marami diyang mga magagaling pero hindi nagtatagal sa industry. Dahil Kasi sa- Ah, mahirap pakisamahan. Hindi sila, Okay. alam mo yun, yung magrereklamo pagkatapos, Magdadabog. magwelga. Kami magrereklamo na kami pero susunod. Tsaka you have to be Ganun. willing to learn, to be flexible, to adjust. Kasi dito sa network natin, hindi uso yung isa lang ang alam mo. Kailangan marunong ka ng mag-edit, marunong ka pang mag-shoot, marunong ka, di ba? Yes. Tsaka akala nyo, after ng programa namin, Yun uuwi na na kami. Hindi, pupunta kami sa field. Oh, Di ba mag-field yan? Kami, campaigns magdidikit pa. kami ng sticker, mag-PPR kami with the terminals, Correct. sa bus, sa tindahan, sa households, mamimigay ng kalendaryo, Bawal umarte. merchandise, bawal ang marte. Bawal ayaw sa mainit. Correct. So talagang ano ka talaga. Talagang kahit ano pwede. Go mo ka gawin. kahit saan. Oo, go ka Oo. kahit saan. Pero usually, ano po ba yung mga misconceptions na naririnig nyo pag nalaman na, ayun nga po, nabanggit nyo na introvert po kayo. Ano pa yung mga misconceptions na narinig nyo pag sinabing DJ to, so matic, extrovert to, madaldal to, ano pa yung iba pong misconceptions? Mayroon akong mga kaklase nung high school, di makapaniwala na DJ ako. Talaga? Kasi never ako never ako nagre-recite. Never din ako nalilis sa noisy. So para bang Gulat sila. hindi ako nagpapakilala nung nagkaroon kami ng homecoming. Tapos sabi niya, bata sila to. nalilis ka sa noisy. Nung nalilis sa noisy, sabi, si Rico Panyero yan. Wedding nga. Si Rico Panyero. Tsaka kasi, ang lalaki kasi nagmo-modulate. Kapag inod mo, unlike ng mga female jocks, kung ano yung voice nila, Boses nila. natural, yun na yun. Kaya minsan, syempre, pag inod mo yun, papogi yung boses mo, lumalalim. Pero kapag sa totoong buhay, anime boses ka na pala. Ang liit na ng pala. boses. So may mga ganun mga qualities, yung mga male jocks na napapansin ko, most naman, hindi naman lahat, pero most, ganun. Akala nung iba nga ang dali ng trabaho ng jock. May mga like OJTs tayo na, grabe no, ang busy pala nila sa booth. Oo, di ba, no? Akala nila, naghihintay lang kami Yes. magsasalita. Alam mo yon, parang katambay lang, nag-aantay magsasalita. Hindi nila alam, radio jock ka na, nag-edit ka pa ng sariling program mo, gumagawa ka pa ng sariling lineup mo, tsaka ng adlib mo, nag-shoot ka pa sa camera sa studio kasi nag-FB live ka din. Kami, radio jock / Dami influencer. nangyayari. So kailangan pala sa multitasking din, isa pa. Kailangan sanay ka sa ganun. That's why you can't limit yourself when you're a radio jockey. You must do hosting, you do field work, you do your own parang online segment, 'di ba? May sarili kang FB live, may sarili kang script writing, lahat. One-man show. If you're a radio jockey, you're a one-man show. Saka pala, iba rin yung speaking voice eh. So yung kala na nagkasalita ka sa mic, hindi, may projection yun. So your energy, kailangan, nandito Maramdaman siya eh. nila. Oo, no? Pinagtatanong nga sa akin, AJ Sam, paano ka magalit sa mga anak mo? Ganyan din ba boses mo? Syempre hindi na. Oo, syempre Beast hindi. mode na tayo, beast mode. Sa iba yung personality outside and sa work talaga po. Ibang-iba. Pero as a perspective po ninyo as radio DJs po, paano po ba yung nagpapastay ngayon sa mga listeners natin? Yung personality ba ng jocks or yung connections po ninyo? Ano ba yung mas importante sa dalawa? I think lahat yun eh. Yeah, Oo, kasi hindi lang pwedeng music. correct. Kasi may kulang kapag all music. Kailangan may something yun. Kaya nga kami nandito sa on air para may makarelate, may mga musta sa mga list. Kamusta kayo dyan? Okay ba tayo dyan? Umuulan, mainit. Para alam na may human dun sa music na Yes. na napapakinggan nila. So, ayun yung nangyayari. There's a touch of emotion. Oo. Diba? Kasi alam naman natin mga AI na
DJ na ngayon, di ba? Pero marami na what's ngayon. lacking is there's no emotion walang empathy. Oo. Di ba? So pag may empathy ka, may emotion. So iba yung datingan ng adlib mo, yung pangangamusta mo, ibang klase, di ba? Yun yun. Something personal. Pero sa dami po ng platforms ngayon na nagbo-boom, yan, TikTok, Spotify, podcast, paano po ba nabago ng pagbabago na to yung radio over the years? Ano po yung na-observe ninyong difference before and of course now? Well, I think hindi siya pagbabago na negative. Pagbabago siya na nag-improve pa sa reach ng radio because we're on all those platforms. Diba? Yes. Nandun kami sa lahat ng platform na yun. So, hindi lang kami mapapakinggan sa frequency. You can listen to us via our own app. You can listen via the website. And you see us on TikTok, FB, name it, we're there. Hindi kami absent sa lahat ng yon. Kaya I believe the social media platforms helped radio extend its reach to our listeners. Kung hindi ka nila napapakinggan, tapos nakita ka nila sa TikTok, uy, di ba? That sparks interest for your radio show na, ito pala siya pala yun. Mga ganun, di ba? Yes. Tsaka ang downside lang nito, nung nagkaroon ng mga social media platforms, kailangan kami mag-effort na mag-ayos. Yun lang. Kasi before, oo. di ba, sama no, Boses na lang. boses lang eh. Oo. Di ba, parang iisipin pa nila, ano kaya ang itsura nito, nitong DJ na to. Curious lang. Pero kapag ginugol ka na, ni social media ka na, ito pala siya oh. So, dito na dumarating yung nag-aayos kami, may skincare na. Dati wala talaga, no? Kahit hindi ka magsuklay, mag-on ka lang ng mic, okay na eh. So ngayon ang dami na talagang mga kino-consider. Minsan kapag yung boss pa, parang ano ka naman, mag-powder ka, masyado kang makintab sa sa Naging camera. conscious po kayo sa kanya sa itsura. Camera conscious na. Pero may pressure po ba sa shifting na to? Sa nangyayari ngayon? Especially, hindi lang naman kayo, sinabi nyo nga kanina, hindi lang kayo basta radio DJ. Minsan, sa endorsement, lumalabas din po kayo. And of course, nagiging talent din. Ano po ba yung nakakaramdam pa rin ba kayo ng pressure? Oo naman. Ano yan, consistent yan. Kasi everybody now is an influencer. You know, they don't go on radio, they don't go on TV, but they are an influencer. Oo. Diba? So madami ka na rin kalaban, parang not in a negative way, but in a way that challenges us to be like influencers as well. Kasi alam naman natin na iba atake ng influencer lang, iba naman na atake ng may background sa TV or sa radio. So magkakaiba tayo ng diskarte when it comes to content. And it's been a challenge for us how to be an influencer kung nasanay tayo sa radyo. Oo. Diba? Yun ang Correct. challenging. Parang ano bang content ko? Parang lahat nagawa na ng influencer. Ano bang content pwede namin gawin as a radio jock? Diba? So, yun naman sa part na yun, tinutulungan kami ng MBC Digital Team para makapag-create ng mga magagandang contents, lalo na pag wala na kaming maisip. Labanan ng pakulo, kumbaga. Oo, ganun. correct. Basta sinasabi lang namin, huwag niyo akong painumin ng ganito. Yung mga prank-prank na kung ano-ano. Sinasabi naman namin yung mga hindi namin type, yung hindi kami comfortable. Wala namang sapilitan sa ganun. Kumbaga kung ano lang din yung papatok, ano yung trend ngayon. Minsan Yes. sasabayan nyo lang din po yun. Yes. Yun lang yung naging challenge sa amin. Challenging naman talaga kasi mag-aayos ka pa. Oo. Tsaka imagine mo ang mga vloggers talaga, full-time. Oo. Unlike kami, may board work kami, Isipin mo may pa yung field adlib. work. Oo, ang daming nangyayari Iba-iba dito pa. sa opisina. So imagine yung pagod na as programa mo, tapos saka ka pa magko-content. Yung pagharap mo sa camera, parang haggard na yata ako. Oo. Tapos nakalimutan mo, di ba pala ako Oo, kumakain? nakakalimutan na. So ayun yung talagang isa sa mga struggles namin para mag full yung full blown Oo. social media content Influence, creator. Pero para po sa inyo, kung may isang bagay o formula na nakikita kayo na para kailangan taglayan ng isang effective na DJ, radio DJ, ano po ba yun para sa inyo? Ako siguro dapat audible Yeah. yung pagsasalita mo. Kasi sa amin, as a masa station, character, di ba? Pero syempre, kapag yung kinakain mo yung salita mo, hindi na siya marinig because again, most of target market naman namin ay still traditional radio, di ba? Yes. So hindi talaga siya makikita. So dapat naman, kahit papano, mapapakinggan naman yung Malinaw. salita mo ng malinaw. Ganun. Kasi meron sa amin sobrang tining ng boses. Yung parang, DJ ba yan? Pero kung titingnan mo, ang sinesell niya naman kasi is humor, comedy. So nakakatuwa naman din eventually. No? Kasi nga, binabasag kasi ng masa station yung maganda yung boses. Ganun. So kami talaga, kapag titignan mo, kailangan talaga audible. Kailangan talaga may AEIOU. Kailangan naiintindihan ka. ka. Oo. Yes. Kasi how can you get the message across kung di ka maintindihan? Totoo yan. Diba?
At saka for me, kailangan may sense yung sinasabi mo. Kasi as a radio jock, there are times na we monitor yung mga mga competitors namin, o yung ibang radio jocks. Well, not just in the Philippines, but minsan kahit sa abroad. May mga nagchitsyempohan kami ng, ano daw? Oo, di ba? No? Hindi maintindihan. Parang, minsan ako nanghinayang ako, puro greetings. Parang nanghinayang ako doon sa talk niya, puro greetings lang. Parang, ako bilang listener, not as a radio jock, bilang listener, gusto kong makakonect dun sa kung anong gusto niyang i-share. So, dapat talaga, may sense lahat ng sasabihin mo. May laman. Hindi pwedeng basta-basta lang. Na may masabi lang. Oo. Pwede ka naman mag-greet, pero wag naman puro. Oo, di ba? Maubos yung oras ako sa sa mga greeting. jocks na ganun. Pag nagmo-monitor ako sa kalaban, So meron pa rin pong bumabati ganon. lang sila. Sabi ko, hala, di sa amin pwede yan. Pagagalitan ka kapag puro bati ka lang. Pero may gumagawa pa rin. Meron, oo. Well, not in our network. Oo, hindi talaga. Anong reason po nung tinatamad? Eh, Hindi Wala ko naman na sa iba kasi akin. training Oo, baka yan eh. format nila yun na magbabati lang sila. Pero nangihinayang kami sa platform na Ayun. pwede kang mag-reach out to influence, to say hi and hello, magpasaya. Kasi greetings, syempre may certain period lang na happy yung people na yun. Pero mas marami kasing pwedeng mas mag-enjoy dun sa slot na talk set Di na ba, binigay meron sa'yo. nga tayong mga riders. Katulad niyan sa masa. Sa masa kasi, like say yes, ang dali paglaruan ng riders, you can play around with it. Kunyari, in between songs, sisingit lang si Papa Rico. Sabi niya, ay, inaamoy mo na naman yung leki-leki mo. Ano amoy? Ganun. Mabaho ba? Yes. Sabay, sige na, tutok lang. Yes, Ayun, at least may alam mo yung may sense, parang, nga, nahuli ata ako, inaamoy ko yung ano ko. Pinag-isipan, di ba? Oo. Pero everybody can relate to that because everybody does that. And yun, gagawin mo sa pangmasa. Kami naman, like ako sa Easy Rock naman, kung magra-rider ako, parang I do something na, hey, keep your cool on the road, drive safe, this is Sam, and Paalala. you're still on good vibes. Tapos yun, pasok na naman yung isang kanta. Parang may mga rider kami ng mga reminders. Tsaka para maramdaman din ng listeners na buhay. May nandun, totoo. di pa tulog yung DJ natin. Correct. Pero bago po tayo magtapos, baka may tips na lang po kayo sa ating mga viewers, of course sa mga aspiring radio DJ someday. Ano po ba yung may bibigay yung biggest tips based on your experience sa kanila para matupad naman nila yung mga isa sa wildest dreams nila someday? Well, early on, if you have the talent, mapapansin mo, parang bata ka pa lang, may resonance ka na sa boses, di ba? Okay. If you know that and you want to be a voice actor someday or a radio jock or a talent for whichever platform and you want to bank on your voice, you have to make sure that you take care of it. So that means no vices, no smoking, occasional drinking, yes, but wag masyado magpupuyat. You really gotta take care of your vocal cords. Parang singer din yan, kailangan alagaan mo boses mo. Boses So ang same phone. goes. If you wanna be a radio announcer, kung mapa-FM, AM man, o kung gusto mong maging voice actor, kailangan alagaan mo yung puhunan mo. You gotta take care of your health or else, wala. For Kasi DJ. minsan, sayang yung boses Ang kalaban talaga ng jocks is yung paos. Yes, yung paos. Yung walang lalabas talaga sa na boses Sa akin naman, sa mga gustong mag-jog at mag-jock, mag-practice talaga. Sa banyo, yan pinakamaganda talaga sa banyo, Sam, Paps, na Kasi ka may doon. echo May echo siya. Pili mo ang ganda-ganda ng boses mo talaga sa banyo. Mag-practice ka doon ng kahit anong frequency ng radio stations. Ginagawa ko yan before. Ulit-ulitin mo yung mga commercial, i-practice mo siya. Tapos kausapin mo yung sarili mo sa mirror. Basta yung gano'n, kailangan lang magtuloy-tuloy para hindi ka ma-dead air. So, ganun, aside dun sa sinabi ni Sam, na Saka pangalagaan mo yung boses you mo. really have to be passionate about this industry. Hindi lang dahil gusto mo maging talent, but you really have to be interested. Kumbaga parang kailangan ma-immerse mo talaga yung sarili mo. Yung gustong-gusto mo talaga yung trabaho. Hindi pwedeng gusto mo lang mag-DJ kasi gusto mo magsalita pero tamad kang mag-edit. Hindi pwede yun. Diba? O kaya gusto mong maging radio personality pero ayaw mong lumabas sa mga events kasi naiinitan ka. So, like I said nga kanina, yung attitude, diba? So you have to be ready to really Tama. passionately love the job, Kasi you're not limited to just using your voice and being on the air. Maraming pagagawa sa'yo as a radio job. Diba? And you have to be ready for that. Tsaka bilang tao rin, parang practice mo rin yun na mas marami ka pa palang, ma-reach mo yung limits mo, kumbaga. Oo, Mas marami kang malaman. Yan. Ayan. Maraming salamat po, DJ sa amin, DJ Rico. Bitin naman! Oo nga, Paano pa namin libre pa kami. Pero baka may gusto na lang po kayo i-promote niya or plug na mga programs niyo. Go ahead, Papa Rick. Oh yes, sa Yes FM 101.1 6 to 9 AM. Pero kung naiingayin na kayo, punta kayo kay DJ Sam, Oo, no? Sa Yes FM. Monday to Friday yan, 6 to 9.
a.m. Tapos Sunday naman ng 6 to 10 a.m. Yan, kasama ko yung partner ko si Marcian. Ayan. Pwede po kayo magpalipat-lipat, hindi po sa sabay yung commercial namin. Pag may isa nagko-commercial sa amin, yung isa naka-on air yun. Diba? Ayan. So, I'd like to invite everybody to tune into my radio show. It's from Mondays to Sundays, from 6 a.m. to 10 a.m. Every Monday to Friday, it's Good Vibes. Every Monday to Thursday, rather, it's Good Vibes. Every Friday is Friday Classics, and every Saturday, we do Saturday Triple Play. And every Sunday is Sunday Difference on 96.3 Easy Rock. Pero baka may mga iconic introductions naman po kayo na pwedeng sample sa ating viewers. Bago talaga tayo, totoo na, bago tayo magtapos. Oo, ayun yung ano, may Richard, intro mo. sample. Di ba may agad DJ sa isa sa field. Sabi, sample naman dyan, sample. So yung ginagawa namin ganito. Charlie Cute Morning! Kasama nyo Rico Panyero at Marcian the Cute. Dito sa YesFM, Charlie! Yun, di ba munta nga? So mahalaga yung effects, DJ Rico. Wala yung puppet ko nandun sa taas eh. Oo, Galing. kaya yun. Ako Busy daw siya. naman, DJ Sam. they are very familiar with me when I say, ako yung tinatawag nilang, uy, si Sweetie Pie. Because I always call my listeners, hi there, Sweetie Pie. Good morning. Welcome to 96.3 Easy Rock. Diba? Ang ganda-ganda Sumabi ng lang. boses. Ang surplus na sino. Promise talaga. Sobrang fan talaga rin ako ni DJ Sam. Ang galing. Fan niyo po isa't isa. Sabi mo, pwede kayo mag-switch sa bahay. Naka-easy rock kami sa sasakyan. Naka-yes eh. Supportado isa't isa. Socials po, baka may gusto rin po kayong plug na socials. Oh yes, po. your So yes, DJ Rico Panyero, DJ R-I-C-O, P-A-N-Y-E-R-O, sa lahat naman ng social media platforms. Ako naman po, search for Samantha of 96.3 Easy Rock on Facebook. On TikTok, it's DJ Sam963. On Instagram and on X, it's at DJ Samantha 963. Ayan. Maraming salamat po DJ Sam and DJ Salamat Rico din. sa pagpapaunlak. Thank you, For being here Thank sa you. Expert's Opinion sa DZRH TV. Thank you so much po. Gusto Uy, mo abangan sumay kami sa ah. amin? O, part 2 ah. May part two. At yan na po ang episode natin yung linggo. Nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak nakapupulutan din ng aral. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert's Opinion.